Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and former choreographer dancer of Mr. Pure Energy Gary V. Welcome to RAS TV! Okay guys, alam ko marami nang nakapanood ng trailer ng bagong EP ng SB19. Grabe, sobrang lupit, no? Akala mo talaga pelikula. Mind-blowing siya, no? Palaisipan siya talaga. Before anything else, no? Ano ba ibig sabihin ng EP? So it simply means extended play. Typically, mga 4 to 6 tracks yan, no? Pag pinakinggan mo, mga less than 30 minutes. So, ganun lang siya. Compared sa album, mas mahaba yung album eh. Mas maraming tracks. Alright? So, sige, wag na nating patagalin. Panoorin na natin to. In my own interpretation, yan yung daan na tinahak ng SB19 nung nagsisimula pa lang sila. Na talagang walang clear path, walang daan, no? Walang tracks. Kumbaga, rough road, tapos maraming obstacles. So, sobrang hirap, no? In short, sobrang hirap nung pinagdaanan nila. Kasi sila yung pioneer, sila yung nagsimula eh. Eh, nung time na yan, talagang hindi pa accepted ng karamihan yung P-pop. So, yan yung nakikita ko. Tapos, yung mga bagay na nakikita nyo dyan, it simply represents yung mga kanta nila before. No, kagaya niyan, yung compass, mapa yan, tapos yung parang papel, no, na hinangin, yan yung liham na song, and yung flag, it represents what. Tapos kung pakikinggan nyo yung background, di ba may background music, yung mga kanta na yan is yung what, saka yung kalakal. Okay, so tingnan natin yung next. Yan, yung next na video na pinanood natin. Makikita nyo yung cassette player, di ba? Yan yung ginamit dun sa Where You At. Tapos yung upuan, yan yung Niebe na song. Tapos makikita mo yung cart dun sa gilid. No? So yun, yung ginamit sa Kalakal na song. Okay, so tuloy natin. Nag-fade, no? Medyo dumilim. Pag bukas ulit, parang may dome. Makikita mo dyan is yung Minahan. Yung song na yan is yung Gento. Alright? Tapos, makikita mo may mga dugo, di ba? So, nire-represent niya yung Crimson. So, blood, sweat, and tears yan, no? Yan yung meaning ng kantang Crimson. And, makikita mo sa Minahan, di ba? Yun, parang maliwanag siya. So, yun, nire-represent yung song na ilaw. Ito na. So, makikita mo yung Tree of Life, di ba? Yan yung sa EP na Pagtatag. Alright? Tapos, merong apple na nahulog sa lapag, no? Tapos, pinulot ng babae. Ito na yung part na medyo mind-blowing, eh. So, sa tingin ko, in my own theory, parang yung puno na yan, syempre, di ba, na-establish na yan, eh. Na-establish na nila yung career nila. Namunga na, nahinog na nga, eh, kasi nahulog na sa floor. So, sobrang tinamasa na nila yung pinaghirapan nila, no? Kumbaga, yung fruit of their labor. So, yun. Tapos, syempre, marami silang nagawang recognition, no? Yung mga concerts na nag-sold out and everything worldwide. Tapos, yung mga awards nila. So, yung milestone ng SB19 talagang grabe na yung narating, no? And sila talaga yung nagsimula. So, kumbaga, pinulot nung babae yung mansanas, no? Yung mansanas kasi, maraming pwedeng maging meaning. Yung isang meaning is pwedeng knowledge and wisdom. Tapos yung babae, pwedeng nagre-represent siya na parang rebirth ang tingin ko eh. Eh sino ba ang pwedeng manganak? Sino ba pwedeng magbuntis? Siyempre, babae lang, di ba? Kaya nga, tawag woman eh. Meron siyang womb. So since rebirth siya, ito yung stage na
bago ulit. Kumbaga, bagong panganak eh. Diba, Rebirth? Bagong chapter to ng career ng SB19. So, maraming meaning eh. Pwedeng yung company nila, pwedeng merong bagong grupo na female group, no? Na tuturuan nila, i-develop nila, pwedeng ganun. Pwede ring rebirth ng grupo nila. Yung mga hindi pa nila nagagawang genres, mga songs, yung mga character, yung itsura, pwedeng ganun, no? Rebirth, transformation. Kasi tatak na talaga ng SB19 pag kami iba. Tapos 'di ba, biglang humangin. So parang yung force, no, yung parang napatingin yung babae. So meron siyang guide, no, merong nagle-lead sa kanya. Coach, teacher, o ano man tawag nyo. Kumbaga yun yung sinusunod niya. So tingnan natin yung next. Alright, so ito na yung mahalima, no? Naglalakad, palayo. For me, siguro, parang tapos na yung chapter na yun, eh. Napagdaanan na nila yun, eh. So, panibagong chapter ulit ito, no? Sa career nga nila. As I've said, bagong simula ulit. And kung mapapansin nyo, yung suit nila parang, ano bang tawag doon? Kumbaga sa Bible, yung si Jesus Christ and yung 12 apostles. Tapos pwede rin parang propeta, di ba? Or, kung napanood niyo yung Star Wars, kung alam niyo yung Return of the Jedi, di ba? Nung naging Jedi si Luke Skywalker, nakaganyan siya eh. Ganyan yung suot niya. Sila kasi yung master eh, di ba? Napagdaanan nila lahat ng training, lahat ng obstacle, na perfect na nila yan eh. So parang ganun na yung dating nila. And yung vision, kasi pag mga propeta, yung vision niya na de-declare nila yung future. Nasasabi nila yung mangyayari sa future. Pansin ko sila, nakatakip na naman yung mukha. Siya lang yung nakatakip doon. And si Pablo, tumingin, no, nag-look back siya. Since siya yung leader ng group, siya yung nagre-represent. So parang tinignan niya yung mga pinanggalingan nila, yung mga susunod sa footsteps nila. So yun yung parang nakita niya, na meron mga susunod. Alright? Yan, abangan natin. And kung meron pa kayong mga ibang inputs, no, yun naman may personal theory lang. Baka meron pang mas magandang theory na masishare nyo. Just comment down below. Okay? O sige, play na natin. Ito na ata yung last part. Yan, pinakita yung logo, no? S, tapos may A, tapos W combined. 'Di ba? Yung year ngayon is a wooden snake. Kaya yung itsura ng logo ganun, wooden snake. Tapos ni-release yung EP na yan January 31. So yung January is first month of the year. So ibig sabihin simula. Tapos yung wakas is yung end of the month, yung 31 ng January. So tiniming nila yan yung pag-release. So lahat yan, kumbaga pinag-isipan, hindi lang basta makapag-release ng EP. And mind-blowing talaga guys. And nakakakilabot din no, pag pinanood mo. Ang galing talaga ng SB19. Sobrang brilliant minds. No? Yun yung tawag ko sa kanila. Aabangan mo talaga and mapapaisip ka talaga eh. Tapos ito pa guys, sobrang hindi mawawala ang 18. No? Kasi yung trilogy na yan, na EP, tatlo yan eh. Connected yan eh. Parang past, present, future yan eh. 'Di ba? Yung tatlong EP na yan. Yung umpisa is yung pagsibol. Tapos pagtatag. Tapos simula at wakas. So, nirelease yung pagsibol 2021. Tapos nirelease yung pagtatag 2023. Tapos ngayon 2025. Pag kinumpute mo yan, every 2 years nagre-release sila. So, pag kinumpute mo yung 2, that is 6 years, 'di ba? Tapos tatlong EP. I-times mo sa 3. Ano resulta? 18. Diba? Tapos may isa pa. Yung tracks. 6 tracks yan eh, per EP. So yung una, 6. Tapos pangalawa, 6 ulit. Tapos ngayon, 6 ulit yan. So pag in-add mo yung tatlo is 18 din ang kakalabasan. Alright? So talagang gano'n nila kamahal ang mga 18. Tapos yung sa logo, 'di ba, may prutas ng apple eh. Pwede ring
interpretation doon is yung Apple na yan, parang yan yung 18. Yan yung apple of the eye ng SB19. Alright? So, ang daming pwedeng meaning eh. Napakalalim, sobrang lalim guys, no? And yun nga, no, yung isa pa, kagaya ng sinabi ko kanina, yung apple na yan represents bago, no? Rebirth nga siya eh. Kumbaga, bagong baby. So, bagong prutas. Kasi yung prutas na nagawa na nila before, tapos na eh. Alright? So, bago na naman lahat. Actually, sa isang artist, no, napakahirap ng stage na yan. Kasi, ang dami na nilang na-break eh. Yung narating ng SB19, kung tutuusin, sa iba, pwede nang tumigil yan eh. Pero hindi eh. Tuloy-tuloy pa rin sila. Kumbaga, sa kanila, simula pa lang talaga to. So, marami pa tayong aabangan. And we're very excited no, sa release ng song ng EP na yan. And yung EP release, nandyan yung schedule. Plus, syempre, concert tour na naman yan. No? So, yung title, no, paano ba higitan ang sagad na? Connected yan doon sa sinabi ko, no, na parang rebirth, no, transformation. Kasi yung nagawa nga nila, grabe na eh, no? Yung recognition na nagawa nila, yung mga awards, lahat. Kumbaga, parang kung iisipin mo, kala mo sagad na eh. Pero marami pa, no? Marami pang ibubuga ang SB19. Kayang-kaya nilang higitan yan. So, kaya nga, yung mansanas na yan, yan yung bagong bunga na aabangan natin. Grabe, nakaka-excite, no? Kinikilabutan ako. So, yun, guys. Alright, guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. Hope to see you on my next video. God bless you all. Peace.